Sa detalye ng ating mga balita, dismayado at nagalit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang madiskubring ghost project pala ang isang river wall sa Baliwag, Bulacan. Idineklarang fully paid ang proyekto na nagkakalaga ng higit 55.7 million pesos at markadong kumpleto kahit hindi naman. Si Harley Valbuena sa report. No, I'm not disappointed. I'm angry. Hindi na itago ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkadismaya sa kanyang inspeksyon sa Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan. Paano ba naman kasi? Walang naitayong istruktura matapos ma-report na natapos na ang proyekto. Hindi tinangay ng baha ang pangontra sa baha, kundi talagang wala sa mapa. Ang nasa likod ng bogus na proyekto, Sims Construction Trading na contractor. Sinabi ng presidente na blacklisted na ang contractor. Sususpendihin din ang mga opisyal na kasabwat sa proyekto at sasampahan ng kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. Getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, pero wala talaga, 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Nangihinayang ang Pangulo sa mga proyekto dahil hindi man lang napakinabangan ng mga residente. Imbes na natulungan ng taong bayan, mas lalo pa silang nalubog sa problemang baha. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Tiniyak ng Pangulo na pananagutin ang mga nasa likod ng proyekto na hindi man lang na-implement. Di bale, sige Chairman, titingnan natin ito, ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila yung dapat na yung trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Sinabi naman ng Pangulo na magsasampa ng kaso ang pamahalaan kung lumabas ang fraud audit ng COA sa mga flood control project sa Bulacan. Thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage, because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakakuha natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. It depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Dismayado rin ang ilang residente sa lugar dahil sa naunsaming proyekto, pero umaasa sila na matuloy na ito matapos may siwalat ang katiwalian. Sana po, dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig pupunta po dito sa loob namin. Siyempre po, lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat lahat. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos yan, mapakalaking tulong sa amin yan. Muli namang hinimok ng Pangulo ang publiko na ipagbigay alam ang anumang maanomalyang proyekto sa kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph. Ito ang dahilan kung bakit nabisto ang irregularidad sa naturang Riverwall Project. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.